Proyekto Helmo. Naging libangan ko na rin po ang pakikinig sa YouTube channel sa tuwing nalulungkot at naiinip ako sa ating gabi. Nung una, hindi ako naniniwala sa mga aswang at sa iba pang kakaibang nilalang. Pampalipas oras ko lamang ang pakikinig ng mga storyang kababalagan sa radyo noon. Pero nang maranasan ko ang kakaibang kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ko, isa ko sa mga buhay na saksi na totoo sila. Nais ko po sanang magbahagi sa inyo ng kwento tungkol sa aking nakaengkwentro noon na nakapagbigay sa akin ng matinding kilabot nung nasa 23 taong gulang pa lamang ako at ako'y miyembro ng isang sindikato. College dropout ako at hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral kaya wala akong makuhang maayos na permanenteng trabaho. Nagsikap ako sa ibang trabaho tulad ng pagiging construction worker, konduktor pero wala akong asenso at maliit ang kitaan ng pera. Tandang-tanda ko pa noon na sumapi ako sa isang sindikato na halang ang bituka at dumudukot ng mga bata at ginagawang mga pulube para pagkakakitaan. Sa hirap ng buhay at matinding pangangailangan ng aking pamilya, ay nagawa kong gumawa ng karahasan at iligal na trabaho para maitawid sa gutom ang aking pamilya. Linggo-linggo ako nagpapadala ng pera sa aking pamilya sa probinsya noon. Kahit hindi ako umuwi ay natutulungan ko naman sila makaahon sa pang-araw-araw na pangangailangan. Isang gabi, inutusan kami ng aming boss na dumukot ng bata kaya isinama ko ang mga kasama ko na tawagin na lamang nating Francis at Luke. Hindi nila tunay na pangalan sa probinsya. May nasabat kaming batang babae. Mukhang anak mayaman na mag-isang naglalakad sa tabi ng highway. Huminto ang aming sasakyan. Mabilis na hinablot ni Luke ang bata papasok sa loob ng van. Mabuti na lamang at madilim ang bahaging kinaroroonan ng bata at walang masyadong tao at mga sasakyan na humihinto sa lugar na yon. Walang patid ang pagagulgol ng bata hanggang sa makarating kami sa aming hideout. Galit na galit si Luke dahil hindi niya mapatigil sa pag-iyak ang bata. Nagawa pa niyang tutukan ito ng patalim. Mabuti na lamang at napigilan ko siya. Kung hindi, baka nasaksak niya o nasugatan ng batang yon. Mainitin ang ulo ni Luke. Maiksi ang kanyang pasensya kaya hindi siya nakakapag-isip ng maayos sa tuwing inaabot siya ng matinding pagkayamot. Pinigilan ko si Luke at inagaw ko ang hawak niya bago pa siya may masaksak o masugatan sa amin. Pare, kumalma ka. Bata lang yung kausap mo at huwag kang masyadong magagalitin. Makukuha mo naman sa pakiusap at panguuto yung bata eh. Hayaan mo na ako muna mag-ayos nito. Sinimangutan ako ni Luke at pinanlisikan niya ng mga mata ang batang babae bago umalis sa aking harapan. Wala siyang kaimik-imik na nagtungo sa kusina at hinayaan niyang manatili ang batang babae na nakaupo sa may sofa. Nagkusang loob na ako na mag-alaga sa batang babaeng yon. Naawa ako sa kanya. Cute at mukha siyang anghel kaya hindi ko siya magawang saktan. Naalala ko din sa imahe niya ang aking bunsong kapatid kaya lalo kong namimiss ang aking buong pamilya noon. Kaya kapag nakaipon ako ng malaking pera, uuwi na ako sa Pangasinan. Bibitaw na ako sa pinagagagawa kong kalokohan para makapiling ko ang pamilya ko at makatiwalag na rin ako sa aking mga kasamahan. Kinausap ko ang batang babae sa mahinahon at palakaibigan na boses nun. Tinanong ko kung ano ang pangalan niya. Naging kaswal ako sa aking pagtatanong. Tumigil sa pag-iyak ang batang babae at tumugon siya sa pangalang Annalyn. Sinabi ko sa kanya na maganda yung pangalan niya. Sabi ko na may kapatid din akong babae at hindi sila nagkakalayo ng edad noon. Catherine naman ang pangalan.
Pinilit kong maging pala kaibigan at napansin ko na hinawakan niya na mahigpit ang aking mga kamay. Nagugutom na umano siya. Naawa ako sa kalagayan ng bata. Mukha naman siyang nagsasabi ng totoo noon kaya nagtungo ako sa kusina. Naganap ako ng makakain pero walang pagkain doon. Puro lamang tubig. Sinigawan ako ni Francis. Hoy Justin, mabuti pa'y lumabas ka na muna at maghanap na makakain natin. Bumili ka ng kahit anong makikita natin doon. Pakainin mo na rin ang patay gutom na batang babaeng yan para magtigil na sa pag-iyak. Pumayag ako pero nakiusap ako na wag nilang sasaktan ng bata. Hindi pa dumadating ang boss namin at kailangan naming makapagbigay sa kanya ng bata. Sabi ko mukha naman itong mabait. Siyempre natatakot lang. Gawa ng, yun nga, pinagbabantaan ito. Sumang-ayon lamang sa akin si Francis na para bang hangin lamang ang kanyang kausap ko. Hindi ko na siya pinansin bagkos sa binalingan ko si Annalyn. At sinabi kong maging mabait sana siyang bata kina Francis at Luke. Babalik ako pagkatapos ng ilang minuto. Bibili lamang ako na makakain. Ngumiti lamang ito at tumango sa akin nun. Sa wakas ay nakuha ko rin ang loob niya. Madali naman talagang paamuhin ng bata basta wag lang tatakutin at sasaktan ng pisikal. Pagkatapos nun ay tumayo na ako, nagtungo sa may pinto palabas ng aming hideout. Ilang minuto din yung nilakad ko nun, hanggang sa makakita ako ng mga tindahan na magkakahilera nun. Dumukot ako sa aking bulsa ng pera. Bumili ako ng pwedeng makakain. Pansit, dilata, inumin. Pagkabalik ko sa hideout, gulat na gulat ako, Sir Seth. Nakarinig ako ng pagsigaw. Nabitawan ko yung mga binili ko nun. Hinahanap ko kung saan naroroon ang aking mga kasamahan. Nagtungo ako sa may banyo at natagpuan ko si Francis nun. Nanginginig ito. Duguan siya. Nandidilat ang mga mata. Anong nangyari? Tanong ko. Lumapit ako sa kanya nun. Namumutla siya, Sir Seth, at hindi siya makapagsalita. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Habang may itinuturo sa gawing silid-tulugan na katabi ng banyo. Pinagmasdan ko ang kanyang tagiliran at napapalibutan yun ng masaganang dugo. Lumabas ako ng banyo. Nagtungo ako sa direksyon na itinuturo ni Francis. Nakabukas ang pinto ng silid-tulugan. Nakakita din ako ng mga dugo sa dingding. Nagdudumali akong pumasok sa loob at narinig ko na nagsasalita si Luke sa hindi ko maintindihang pabulong na boses. Pagkatulak ko ng pinto, kamuntik pa akong madulas dahil punong-puno ng kung anong halo-halong basa sa may sahig nun. Maalingasaw din ang amoy. Kamuntik pa akong mawalan ng balanse dahil dumako ang aking paningin sa sentro ng tulugan. Hindi ko alam kung ano ang nakikita ko nun. Si Luke. Para bang pangit yung posisyon niya sa may higaan. Ang katabi niya, Sir Seth. Isang nilalang na payat na payat. Mahaba ang mga paa at kamay. Dinidilaan si Luke noon sa kanyang leeg kung saan merong tumutulong dugo. Samantalang si Luke ay hindi makagalaw. Nanginginig at tila ba may parte sa kanyang nabalian. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Humagikhik ang nilalang na nanggigigil kay Luke noon. Hindi ko alam o hindi ko pa siya kilala nung una. Pero nang napadako ang mga mata niya sa akin noon,
Kitang-kita kong bigla siyang nakaramdam ng matinding hiya. Binitawan niya si Luke. Umatras palayo sa aking kinatatayuan. Tila ba takot na takot ito? Kakaiba ang mukha niya. Kung hindi ito nagsalita, siguradong hindi ko siya nakilala. Pasensya ka na, Justine. Kanina pa kasi ako nagugutom, kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tinakpan niya ang kanyang mukha habang patuloy pa rin na nahihiya sa kanyang ginawa. Habang unti-unti siyang bumabalik sa batang kaanyuan. Hindi ako makapaniwala na yun ay walang iba kundi si Annalyn. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Parang biglang sumarado ang aking bibig. Lumingalinga ako sa paligid at inaasahan ko na lalabas si Francis at sasabihin niyang biro lamang lahat ng yon. Pero hindi yun nangyari. Nanginginig sa takot ang aking tinig habang tinatanong siya kung ano ang nangyari at kung paano niya nagawa yon. Hindi din ako makagalaw. Ibinaba ni Annalyn ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan ng katawan ni Luke na nakahiga. Ayon sa kanya ay nagalit umano sa kanya si Luke noon. Dahil matigas umano ang ulo niya. Sinabunutan umano siya kaya hindi niya na napigilan ng kanyang sarili. Kinilabutan ako noon. Naaamoy ko ang masangsang na sariwang dugo sa 4 na sulok ng silid tulugan. Pumasok ako doon sa sindikato na yun pero yun ang kauna-unahang beses kong nakaramdam ng ganon. Gawa ng lahat naman ng bata na nakukuha namin ay natutubos at napagkakakitaan. Sinikap ko na huminahon kahit na hindi ako makapag-isip ng matuwid at hindi pa rin ako naniniwala sa buong pangyayari. Kung kakausapin ko si Annalyn sa matiwasay na paraan ay maaaring makaligtas ako sa matinding kapahamakan. Niyaya ko siyang lumabas. Sabi ko ay ipagmamaneho ko siya. Mamamasyal kami pagkatapos niyang maligo noon. Madalas ko kasing ipasyal noon ang aking bunsong kapatid sa parke sa tuwing nalulungkot siya at namimiss niya na lumabas sa aming bahay. Kaya naisip ko na baka magustuhan din ni Annalyn ng aking idea. Mabuti na lang at nakiayon ang pagkakataon. Sumang-ayon ito at masayang lumabas ng silid. Nagtungo sa banyo. Hinatak ko ang nangihinang si Francis sa may labas ng banyo noon. Wala na itong malay. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ko siyang basang-basa ang buong katawan. Malinis at walang bahid ng anumang dugo sa kanyang katawan noon. Hinanap ko ang malaking tuwalya, damit at bestida sa kabinet. Mabilis ko siyang ginusgusan pagkatapos ay pinagsuot ng bestida. Dali-dali kong hinanap ang suklay at sinuklayan ko siya tulad ng pag-aalaga ko sa aking bunsong kapatid. Makalipas ang ilang minuto ay naghanap na kami ng masasakyan. Malayo-layo na kami sa lugar. Buo na ang desisyon ko noon. Pagkahinto ng sinasakyan namin ay napansin kong tulog na ito. Nilingon ko yung parke at may ilang pamilyang masayang naglalaro sa swing kasamang kanilang mga anak. Buhat-buhat si Annalyn. Hindi ako gumawa ng anumang ingay dahil baka maistorbo ko siya sa pagtulog noon. At maging dahilan pa yun para madiskubre niya ang aking lihim na plano. Dinala ko siya sa parke. Pinaupo ko siya sa bench. Huminga ako ng malalim at hinimas-himas ko ang kanyang buhok bago ako tuluyang umalis. Hindi ko alam kung sinong makakapulot sa kanya, pero sana naman ay mapunta siya sa magandang kamay at maging ligtas ang kanyang magiging kapalaran. Hindi ko din kasi alam, Sir Seth, kung talagang inosenteng bata ba siya o nagbabalat kayong bata lang.
Hindi na ako nagawang magtanong pa sa kanya kung saan siya nanggaling, kung saan siya nakatira. Baka mapahamak pa ako, di ba? At baka mas matindi pang mga nilalang ang makikilala ko. Minabuti ko na lamang na iwan siya sa isang tabi. Nagmadali uli akong humanap ng masasakyan nun. Hinding-hindi na ako bumalik. Nag-segue ako sa mga direksyon patungo sa daan kung saan ako babiyahe papuntang Pangasinan. Hindi na ako nakapag-isip kung magkakasya pa ba ang dala kong pera. Ang mahalaga ay makaalis ako at makapiling ang aking pamilya dahil sigurado ako na kapag bumalik pa ako doon sa lugar na yon, sa hideout namin, paghihinalaan ako o baka pag-initan pa ako sa mga nangyari sa kasama ko. At hindi rin ako nakakasigurado kung mabubuhay pa sila. Wala na akong pakialam kung tutugisin man ako ng mga galamay ng mga boss namin. Ang mahalaga sa akin ay nakapamuhay ako ng maayos at magkaroon ng katahimikan sa piling ng aking mga magulang. Pag-uwi ko, alam mo Sir Seth, nagpakalbo talaga ako nun. Nagpatubo din ng bigote at balbas at nagpaitim ako sa may Pangasinan. Gusto ko makasigurado na hindi na ako mahahanap pa. Ilang buwan din akong nagtatago doon. Gumaan lamang ang pakiramdam ko makalipas ang ilang taon. Dahil nakakasigurado akong hindi na ako muling mahahanap pa nila.